Okay, so what's up guys? So today, review natin to ngayon, Sir 152 impressions, tips, tricks, or kung ano pa man yung mga tanong, mga common questions. Pero overall, i-review natin to ngayon, motor na to. Ngayon itong keyway na to ay keyway Sir 152, 2019 model siya. Nakuha ko na siyang black, so walang color change doon. Tapos ayan, discuss natin. Oo nga pala, kung gusto nyong malaman yung mga ibang details, yung full details, kumbaga specs sa motor, marami ibang review dyan, yun na lang panoorin nyo. Ito, so 2 years impressions to, yung mga nahanap kong problema, nahanap kong maganda, pros and cons, tas yung mga na-upgrade, sasabihin ko na din. So ayan, ito Sir 152 to. Ay, nausog tayo. Ayan, so ito yung pipe. Itong pipe ay bare bullet pipe. Marami nagtatanong kung ano yung pipe ko. So ayan, itong pipe ko ay open pipe, BR bullet pipe, naka-TIG weld siya sa stock elbow. Tapos kinustom wrap ko na lang na itong thermal wrap na color black. Ayan, ako nag-DIY lang ako niyan. Tapos etong mud guards, yung skid plate, pre-installed na yan na nakuha ko, pati yung mini driving light, yung MDL, naka-pre-install na. Ngayon, okay itong MDL, ay yung MDL tsaka yung skid plate nakasama, okay siya. So 2019 ko siya nakuha, 2024 na ngayon. Ay, di pala. 2019 yung model. 2021 ko siya nakuha. 2024 na ngayon. So, magto 2 years. 3 years. Ayan, magti 3 years na siya sa akin. Okay naman siya. Itong skid plate tsaka yung mini driving light. Ang lakas ka ng mini driving light. Hindi ko alam kung anong version yung mini driving light kasi pre-installed na. Pati yung skid plate, hindi ko din alam kung pinagawa yan or kung saan nakuha. Ang masabi ko lang sa inyo kung saan ko nakuha itong bullet pipe. Ito kay Sir Brian Chang. BR bullet pipe. Ito yung mini version kasi meron tong mas malaki. Tapos meron din yung megaphone, tapos meron din siya, alam ko, yung pang big bike. So kung gusto niyo nung ganitong pipe, message nyo lang Sir Brian Chang sa Facebook. Yan, marami akong sound test na to sa TikTok ko, tsaka meron din dito yung POV sound ASMR sa YouTube. So hanapin nyo na lang para marinig nyo yung tunog. Tapos dito sa carb, pinalitan ko na din, hindi na stock carb. Ang carb na yan ay pan TMX 155 kasi sabi sa akin ng mekaniko ko, yung stock daw na carb ng keyway ay pang 125cc lang. Ngayon itong makina nito, ang displacement nito 150, 149 sa papel. So kailangan mas malaki yung carb. So yung pan TMX 155 na carb yun nilagay kasi mas mainam. Tapos yung horn pala, kinip ko yung stock, tapos nagpalagay din ako piyaya kay Kuya Joe. Actually, ito pala, itong buong build na to kay Kuya Joe Motorworks sa Taytay. So kung gusto nyo magpa-build or magpakalikot ng motor, ako recommended ko na yon. Marami din nagpapagawa dong iba. Kung ako sa inyo, dun yun din. Kahit scooter man yan, pero mas recommend ko classic or kahit anong motor, kaya nilang gawin. Alam ko kahit mga big bike, mga lumang big bike, bumabana din sila dun. So anyways, ayun. Tapos, ayun nga, yung horn, pinakabit ko, stock, tsaka yung bago, piyaya. So dual horn siya, may switch siya sa taas para palitan kung anong horn yung gagamitin, kung anong trip mo. Ayan, ngayon naman, punta tayo sa gulong. So 17s, parehas yung rim size ng harap, tsaka ng likod. Sa harap, 2.5. Tapos dito, yung rim sa likod, 3.0. Hindi ko ginawa 3.5 kasi para sa akin, medyo masyado siyang malaki. Masyadong siyang mataba, pati sa ratio nung laki nung gulong, pati sa lakas nitong motor. Para sa akin na naman mas lakma 3.0, pero kung gusto niyo mag 3.5, wala namang problema. Tapos yung tires ko, harap likod din, Swallow Enduro parehas. Yun nandito sa harap, 110 by 110 by 90, tas dito sa likod ay 120 by 80. Tapos dito sa likod, hindi ko din siya sinagad kasi madalas sa sagad na gulong nila dito ay 130/90 by 17. Ngayon sa akin, 120 by 80 lang. Etong dalawang gulong hindi ko sinagad kasi ayoko maging masyadong mabigat yung motor. Pati ayoko din magpalit ng sprocket kasi yung sprocket ko ay stock pa din. Sige, papakita ko din sa inyo yun. Tapos, ano pa ba dito sa overall? Tapos ayan, itong fender, ayun, itong fender naman, dahil nagpalit tayo ng gulong, alam ko yung nakakabit dito sa akin dati, stock rim, pero yung tire ay power tire, tapos 3.25, alam ko equivalent ata ng 100, so hindi ko kailangan palitan yung fender sa harap. Pero dahil nag 110 na ako, tapos naglapad na din ako ng rim,
pinapalitan ko na siya. So, etong fender na to ay bakal. Sila Kuya Jordan gumawa niyan. May kulay na din yan, pero let's see, baka pakulay ko pa din in the future. So, ayan. So, ayan lang yung pinagawa ko. Tapos dito sa likod, tinanggal ko na tong nandito, yung extension ng fender. Dinilit ko na para mas malinis siya tignan, tsaka mas compact ba siya tignan. Pero ayan, pag nakikita nyo naman ganitong overall look sa malayo, pwede mo siyang mapagkamalan ng para siyang Triumph Bonneville, ayun, or parang T100 ng Triumph. Kasi dahil dito sa upuan, talagang hinantulad ko siya or ginaya ko siya para maging similar. Pakita ko din to sa inyo ng close-up. And so ito yung itsura ng upuan. Kakapagawa ko lang nito, alam ko, kaya nung di ko alam kung kita nyo yung kalmot dyan, pero ayan, nakalmot ng mga pusa. Ang dami kasing pusa. Pero ayan, bago siya, hinantulad ko talaga to sa Triumph Bonneville. So, ayan siya, tas may foam din to. Alam ko pang kamay nilagay nila dito. Hindi ko alam kung Uratex ba yun. O, Uratex foam ata yung nilagay nila dito. Ayan, so pag kinapa nyo, medyo malambot siya. Ito naman pinagawa ko sa may Mayamot Antipolo, sa may CKJ. Ayun. Kasi doon ko pinapagawa yung upuan. Kahit nung unang version ng upuan, doon ko siya pinapagawa. Punta tayo dito sa likod naman, guys. Ito ngayon, itong shock, pinapalitan ko na din. Ngayon yung stock height nung stock na shock, yung una nakakabit dito ay 340. Ngayon pinalitan ko na siya ng Owens 370. Ang version ng shock na to na nakakabit dito ay pang ZZ16 Yamaha. So, pwede ko namang hindi masyadong taasan, pero tinaasan ko na din para kahit ano mang ilagay or kahit sino mang umangkas, gaano mang sila kabigat, or kung ano man ilagay ko, hindi siya ganun lulubog masyado pag may nakasakay. At syempre mataas siya kasi naka dual sport tire nga siya, so pwede siya pang kahit saan. Kasi yung stock, hindi ko alam kung baka dahil luma na yung stock, masyado ng gamit nung nakuha ko kasi second hand ko nakuha yung motor, or talaga sumasagad lang siya kasi masyado siyang mababa at mabibigat din yung mga sumasakay or yung mga nasasakay or yung mga nakakarga. Kaya pag tumalbog siya sa mga humps or sa mga lubog, talagang sumasagad siya, mararamdam mo, papalong gano'n. Kaya ayan, tinaasan ko. Matibay itong shock na to, actually matigas to. Mahirap siya i-compress. Mahirap siya mag-compress. Hindi ko alam yung exact term, pero mahirap siya mag-compress. Tapos, ang problema nga lang dito, ito na yun, as is na to. Hindi na to yung mga syala-syala, yung mga maraming technology. Tapos, itong sprocket set ko, ayan, sprocket set, pati yung chain, stock pa din yan, 428 pa din yan. Tapos, yung sprocket set dito sa likod, stock, 42, hindi ko sure kung ano yung stock, basta stock pa din yan, 42 lang ata yung stock niyan. Pati yung small sprocket, stock pa din siya. Tapos dito, wala na ako ibang binago. Oh, yan, wala akong binago. Tapos kahit itong peg, stock pa din siya. So yun, ngayon punta naman tayo sa taas. Dito naman tayo sa harap. Ngayon itong tangke, stock pa din. Ay, may gas-gas na bago. Ang laki, ang lalim. Anyways, ayan, itong tangke ko, nabagsak ko na. Ingay ng ibon. Anyways, itong tangke ko, nabagsak ko nung ako nagse-ceramic. Sinusubukan ko lang mag-DIY ceramic. So napapintura ko na to mga 3 beses. At hanggang ngayon, wala pa din ako nahanap na magaling magpintura. Na pagpipinturahan ko nito kasi lagi nagbabakbak. Ayan, kita nyo naman nagbabubbles yung paint. So ayun sa tangke, stock pa din yan. Tapos dito sa handlebar, pinapalitan ko na din yan. Low rise handlebar naman itong handlebar ko. Tapos may riser na din siya. Binili ko yan separately. Tapos itong side mirror sa ano ko nabili, sa Shopee. Ito yung tig 600. Hindi ko na maalala kung kailan ko nabili. Tapos, ayan, ito switch para sa MDL. Tapos itong kabila switch naman para sa horn. Kasi dalawa nga yung horn. Stock pati yung bagong piyaya. Tapos, ayan, itong handle grip. Ito yung pang bicycle handle grip. Kasi yung rubber, natutunaw siya. So, pinalitan ko ng leather para hindi siya natutunaw. Kasi yung rubber, na-experience ko ng mga 2 times, 3 times, pati doon sa isa, na natutunaw siya sa katagalan at saka sa init. So, ito hindi ito natutunaw. Matagal na sa akin yan. Tapos itong speedometer, stock pa din, ganun pa din. Hindi ko iniba kasi hanggang kaya gusto ko stock lang to. Tapos ito, ayan, yung parang quad lock kasi wala pa akong budget para doon sa legit na quad lock. Hopefully sana soon makabil tayo ng pang quad lock talaga. Pero effective naman to, matibay siya tsaka madikit. Tapos ayun, dito sa harap, ayan, ito, sa pagkakaalam ko, stock headlight pa din to, tapos may grill lang. Tapos yung ilaw, pinalitan ko na siya ng LED. Ayan, so ayan yung ilaw niya. White tsaka yellow. Paano nga ulit palitan? Ayan, pag naka high beam tsaka hindi naka high beam, ayan.
So pinalitan ko lang siya. Tapos may parking light din siya, nilagyan ko na din kasi lumang parking light hindi gumagana. Tapos ano pa ba? Tapos ayan, itong signal light, madalas naman yan pag kumuha ka ng ganitong motor, laging pinapalitan na yan. Bullet signal light yan, yan yung bakal. So kahit ano mangyari matibay, kasi sinubukan ko yung plastic, hindi siya maganda. So kung kuha kayo yung bakal, yung kunin nyo. Tapos ano pa ba? Yun lang naman sa harap. Tapos nga pala, itong levers, pinapalitan ko na din na nakaraan kaysa dun sa stock, kasi stock antigas. Pero malambot pa din naman siya in a way, pero kumpara dito sa RCB na nakakabit sa clutch, pati sa brake master, malambot siya. Ayan, pareha siyang RCB, super lambot. Hindi mo nakaramdam yung clutch dahil sa super lambot niya. Tapos, ayun lang naman yung iniba ko. Wala na gaano. So, sobrang simple lang. Guys, ayun yung motor ko. Ayun yung Kiwi Share 152. Ganun ko siya kinosuppise. Pasensya na medyo madumi siya. Wala na kaibang pinalitan dyan. Ayun na lahat yon. Tapos, overall review, 2 years impressions na tong motor. 2 years, 3 years impressions. Unang-una, siguraduhin muna natin yung pros. Yung pros niya, syempre, unang-una, sobrang affordable niya. Kasi second hand ko lang ito nabili. So, yung mga regular price niya ata, SRP ngayon, mga nasa around 70k na. So, pag bumili kayo second hand, alam ko mas mababa. Depende sa kondisyon ng motor. Pero kung ako sa inyo, kung bibili kayo ng ganito na second hand, siguraduhin nyo maayos. Marunong kayo mag-check or magdala kayo ng mekaniko para sure. Ngayon ako, nung kinuha ko to, kapaan lang. Ramdaman lang ng sa motor. Kumayos siya. Pati kutuban ba ng loob. At yun yung isa sa mga pusa ko, dumaan. Tapos anyways, tas pangalawa, madali yung parts. Kasi karamihan ng parts nito, lalo na yung mga wear and tear parts bukod sa piston, sa tensioner, sa mga ganon. Sa pagkakaalam ko, lalo na yung ayun pala, yung lining na to, pinalitan ko na din ng Pan-TMX. So ayun, yung karamihan ng parts na itong Share 152 ay Pan-TMX. So hindi kayo mahirapan sa parts. Tapos yung mga parts availability naman ng mga pwede nyo i-custom, yung mga gulong, yung mga rim, yung mga fender, yung mga ilaw, madali yan kasi marami nagbebenta. Tapos yung mga gusto nyo pa-convert, pwede din basta magaling yung mekaniko nyo. Tapos ayun pala ito, alam ko madalas ang ginagawa ng mga tao dito, lalo na yung mga scrambler type, pinuputulan nila itong upuan, pinapatabasan nila to, tapos pinapa-extend yung swing arm. Ako, hindi ko trip yun, kaya stock pa din siya kasi alam niyo naman, stock is good, mas matibay talaga yung stock. Tapos sa pangatlong pros na itong motor na to, sobrang daming pwede nyong gawin. Siyempre basta may pera kahit may panggaso, sobrang dami nyong gawin. Ayun nga, itong sa akin scrambler type, pero marami akong nakitang mga tao na ginagawa lang cafe racer, ginagawa nilang bobber, ginagawa nilang chopper, ginagawa nilang cruiser. Lahat ng pwede nyo maisip, applicable dito sa motor na to basta may budget kayo at may pera kayo. Tsaka syempre may alaga kayo at may maintenance. Tapos pang-apat, ayun, maintenance, madali yung maintenance niya. Maintenance, kailangan maalaga kayo sa motor kasi lahat naman ng motor, mahal man o mura, basta maayos yung maintenance niya, tatagal siya. Lalo na dito sa motor na to, matibay itong motor na to, kahit sa baha, kaya niya, basta marunong kayo magdala. Tapos ang maintenance ko dito, every 1,000 km pinapalitan ko pa or before. Basta nakita ko na dito na basta makita ko na dito na medyo nangingitim na siya, pinapalitan ko na kahit di pa siya umabot ng 1,000. Tapos yung spark plug ko every 1 year kasi Sokvo yung nakakabit na spark plug, so hindi siya as regularly. Pero kung may budget kayo, pwede nyo naman palitan regularly. Tapos, pang-lima, pros. Ayun, marami kayong magiging kaibigan dito sa motor na to. Pwede kayo sumali sa mga classic na grupo, sa mga MC. Basta marami kayong magiging kaibigan dito sa motor na kasi maraming nakaka-appreciate na ngayon sa panahon na ngayon. Ewan ko dati kung marami, pero para sa akin, matagal ko na trip yung mga classic. Pero yun nga, pag nakakuha kayo ng ganitong motor, maraming makaka-appreciate, lalo na depende sa build nyo kasi maraming nahuhumaling sa mga classic ngayon. So, maraming magtatanong, maraming kakausap sa inyo kung kamusta yung motor, kung ganito, kung paano yung ganito, ganyan. Nga pala, bago ko makalimutan, nga pala yung sa handlebar, bago tayo pumunta sa cons, yung sa handlebar, pag pinalitan nyo ng handlebar, lagi nyong papalitan yung clutch cable, pati yung throttle cable. Ngayon, kung anong brand or kung anong model ay depende kung gaano kahaba yung pagdadaluyan or kung gaano kahaba yung itatakbo nung kable mula sa makina papunta sa handlebar. So pag ganoon, kailangan nyo muna ikabit, tapos itanong nyo sa mekaniko nyo kung ano nga abot na throttle cable or clutch cable. Pero lagi nyong bibilin ay original para safe.
Kasi magkano lang naman yan para na din sa safety nyo. So, ayun. Wala naman ibang modification doon. Dito, wala din ibang modification. Nga pala, dahil naka-open pipe ako, wala na din palang laman tong air filter. So, sa cons naman, unang-unang cons, ang pinakaunang nakita kong cons ng motor nito ay yung sa shifter. Yung sa shifter ng motor nito, kung meron kang mapupuna yun. Kasi yun yung pinakamahinang part or yun yung pinakamahinang component or aspect ng itong Kiwi CR152 kasi mga 4 or 3 beses na ata ako naputulan ng shifter. So, yung shifter kailangan nyo pa welding or kailangan nyo pa screw o panat. Basta pag dinala nyo sa mekaniko nyo, sabihin nyo patibayan or pwede nyo din mandalin to sa Taytay kung saan ko pinagawa kay Kuya Joe, alam na nila gagawin doon. Tapos, pangalawa, ano pa ba? Yung brake. Yun naman, feeling ko yung brake subjective kasi medyo so-so lang yung brake. So, mag-ingat kayo. Kaya karamihan din madalas, lalo na yung mga sobrang bilis magpatakbo, pinapa-disc brake nila yung likod tapos ina-upgrade din nila yung brake sa harap kasi medyo sakto lang yung brake niya, hindi siya ganun kalakasan. Pero mapapatigil ka pa din. Basta kaya mong dalhin, lalo na walang ABS ng motor na to. Sa akin, okay lang walang ABS. Wala masyadong electronics para ramdam mo talaga yung ride mo, ramdam mo talaga yung motor mo kasi nga classic. Tapos pangatlo, ano pa ba? Ngayon, yung pangatlo, syempre sasakit ulo mo lalo na pag nag-download ka ng mga Shopee or ng Facebook, sumali ka sa mga groups kasi tulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, sobrang dami yung pwedeng ikabit, sobrang dami yung pwedeng ilagay sa motor na to basta may budget kayo. Pero ko sa inyo, dahan-dahanin nyo lang. Tapos bukod doon, so feeling ko yun lang naman, mga 3 or 4 na cons lang. Kasi iba subjective na, depende sa inyo. Yun lang naman yung nahanap ko sa motor na to. Pero ayun, overall sobrang solid yun sa 2 years, basta kaya nyong alagaan. Sa unang recommendation ko talaga yung shifter. Pangalawa yung carb, kung kaya nyong palitan yung carb, palitan nyo para mas lumakas siya. Pero syempre bigyan nyo pa din ng expectations kasi 150cc lang to. Tapos pangatlo, mag-ingat kayo sa magiging customizations nyo at siguraduhin nyo magaling yung mekaniko nyo kasi kailangan matibay, lalo na kung magpapa-extend kayo ng swing arm at magpapaputol kayo ng upuan. Pati lalo na kung marami kayong papakabit, so dapat magaling talaga yung mekaniko nyo at magaling din siya mag-electrical. Ayun lang naman. Tapos sa rehistro, wala namang problema to sa rehistro dito sa Antipolo kasi taga-Antipolo ko. So nare-rehistro ko to ng ganito yung pipe. Wala namang problema, napapa-emission ko din siya ng ganyan. So, ayun guys. So, kung may tanong man kayo or kung ano man, comment nyo na lang ako or message nyo lang ako sa Facebook. Sana nagustuhan nyo. Yun na lang muna yung motor. Ayun na lang din muna yung build. Wala naman muna akong gagalawin dyan kasi perfect na siya para sa akin ngayon. Okay na siya as is. So, may kita na lang natin kung merong room for improvement. Kung meron man siguro yung paint lang, kailangan kong pagandahan yung paint or pari-paint ko ulit ng mas maganda para okay na siya lalo. At siguro detail. Pero daily kasi itong motor na to kaya hindi ko alam kung papa-detail ko siya. Pero anyways, ayan. So kahit feeling ko para sa akin naman kahit naka-daily siya, malinis pa din siya. Syempre yung mga wear and tear, normal scratches. Normal lang yun. Hindi ko naman siya itatambak kasi sayang nga yung buo pag tinambak. So yun lang muna guys. Peace out. Alam ko na. Bago magtapos yung video, sige. Para pa sound check ko sa inyo itong motor.